Multo sa call center na pinagtatrabahuhan ko. Gabi-gabi akong pumapasok sa call center na pinagtatrabahuhan ko. Graveyard shift ako, kaya sanay na ako sa puyat, sa kape, at sa lamig ng opisina. Tahimik ang paligid tuwing hating gabi. Puro ilaw ng monitor ang nakikita ko, tapos paulit-ulit na boses ng mga kausap naming customers headset. Noong una, normal lang lahat. Pare-pareho ang rutina ko. Pasok, login, tawag, pahinga, tapos uwi na pag umaga. Pero may mga gabi na parang may mali. Hindi ko lang pinapansin kasi pagod lang siguro. May isang bakanting cubicle sa dulo ng floor. Matagal na raw iyon walang gumagamit. Sira daw ang computer at minsan nawawalan ng ilaw sa area na iyon. Sabi ng iba, huwag na raw lapitan lalo na paglampas 12:00 ng madaling araw. Natawa lang ako noon. Hindi ako ganoon kapraning. Isang gabi, kulang kami sa tao. Nilipat ako ng supervisor malapit sa bakanting cubicle. Wala raw choice kasi puno na ang ibang station. Medyo nag-alangan ako pero pumayag pa rin. Trabaho lang naman. Habang nakaupo ako roon, napansin kong mas malamig kaysa sa ibang lugar. Kahit naka-jacket na ako, parang tumatagos ang lamig sa balat ko. Pinilit kong mag-focus sa tawag. Ayokong mapagalitan dahil sa stats. Bandang 12:30, may narinig akong parang may nagtatype. Mabilis at tuloy-tuloy. Akala ko may biglang umupo sa bakanting cubicle. Luminga ako pero wala naman akong nakita. Patay pa rin ang monitor doon. Binaliwala ko na lang at nagpatuloy sa trabaho. Ilang minuto pa, may pumasok na tawag. Pagkasagot ko, walang nagsasalita sa kabilang linya. Puro static lang. Tinawag ko ang customer pero walang sagot. Biglang may mahinang boses na pumasok sa headset ko. Nanlamig ang batok ko. Hindi iyon boses ng customer. Parang pagod, mahina, at malapit sa tenga ko. Agad kong binaba ang tawag. Nanginginig ang kamay ko habang tinitingnan ang screen. Walang record ng call. Tumingin ako sa paligid. Tahimik ang buong floor. Lahat busy sa kani-kanilang tawag. Walang pumapansin sa akin. Sinubukan kong tumayo at lumayo pero biglang nag-flicker ang ilaw sa dulo. Sa bakanting cubicle, biglang umilaw ang monitor. May nakaupo roon. Babae. Naka-headset. Nakayuko. Hindi ko makita ang mukha niya dahil natatakpan ng buhok. Nakasuot siya ng lumang uniforme ng kumpanya namin. Iyong design na matagal nang pinalitan. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses sa bibig ko. Parang naipit ang lalamunan ko. Tinitigan ko lang siya. Maya-maya, huminto ang pagtatype niya. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Maputla ang mukha niya. Lalim ng eye bags niya na parang hindi na natulog ng ilang linggo. Nakangiti siya pero hindi masaya ang ngiti. Parang pilit. Overtime na naman, sabi niya. Direkta siyang nakatingin sa akin. Napapikit ako. Wala na siya. Patay ulit ang monitor. Parang walang nangyari. Tumakbo ako papunta sa pantry. Doon ko nakita ang isa kong ka-team. Tinanong niya kung okay lang daw ba ako. Kasi sobrang putla ko raw. Hindi ko alam kung paano ko ikukwento ang nakita ko. Sinabi ko na lang na nahilo ako. Kinabukasan, nagtanong ako sa matagal ng empleyado. Dahan-dahan siyang nagsalita. May dating agent daw na namatay sa floor na iyon. Sobrang sipag daw. Ayaw umuwi. Laging nag-o-overtime kahit may sakit na. Isang gabi, bigla na lang daw siyang bumagsak sa station niya. Doon mismo sa bakanting cubicle. Simula noon, may mga nakakakita raw ng babaeng naka-headset tuwing hating gabi. Madalas daw sa mga bagong empleyado nagpapakita. Sinubukan kong magpalipat ng schedule pero hindi pumayag ang management. Kailangan daw ako sa team. Wala raw problema sa floor ayon sa kanila. Gabi na naman ngayon. Nasa parehong station na naman ako. Tahimik ang paligid. Biglang umilaw ang monitor sa bakanting cubicle. May bagong tawag na pumasok sa headset ko.